Kailangan po natin yung standard. Standard ng black of praise ay the best. Black of praise po yun sa ating Diyos. Like, share, subscribe. Amen. We need God. Amen. Kailangan po natin ng Diyos araw-araw. Hindi po pwedeng hindi po natin maging kasama ng Diyos araw at gabi sa ating mundo. Dahil merong Satanas na laging gugulong, gagambala, pagplano ng masama. Amen? Kaya kailangan po natin araw at gabi may nagpapagtanggol. Amen? Kaya kailangan natin ng Diyos. Hindi pwedeng wala tayong Diyos. Kasi pag wala tayo sa Diyos, maglaruan tayo ng mga demonyo. Amen? Alam naman po natin ang misyon ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. Wala. Yan na talaga gawin niya sa buhay ng bawat isa. Palungkutin ang buhay natin, ipahamak tayo, mapaplano siya ng masama, nanamawin ka lahat ng sa atin kalusugan natin, o sa atin niya, i-destroy niya. Wala namang magandang plano sa Satanas sa bawat isa sa atin. Amen? Pero, kung si Satanas nagpaplano sa ating buhay, paano tayo ipahamak, ang Diyos naman ay nagpaplano para sa ating pagbubuhay. Amen? Palakpakan po natin. So, kanina, doon sa awit natin, Holy is the Lamb. Glory is the Lamb. Jesus is the Lamb. Ang sabi po ng, kasi tayo ngayon, nagpapartake tayo. Ang sabi po ng John 1:29, hindi ako magkamali, pero I'm sure na yung po yun. Ang sabi po roon, ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Sabi po niya, tingnan ninyo, narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ibig sabihin po, si Jesus ang tanging pong tagapag-alis ng ating mga kasalanan. Amen? Walang tao, walang banal na tao, walang sikat at tanyan na tao, matalinong tao, so-called na kabanal-banal ng tao ang pwedeng maglinis ng ating mga kasalanan. Amen? Tanging si Jesus lamang po ang pwedeng mag-alis ng ating mga kasalanan. Hindi pastor, apostle, prophet, pari, bishop, obispo, o ano po mga matungkulan, reverend, wala pong ganon. Kundi tanging si Jesus lamang po ang mag-aalis ng ating mga kasalanan na ating nagawa magmula ng ating kabataan hanggang ngayon. Amen. Kaya wala po tayong ibang lalapitan kapag nagkasala po tayo. Si Jesus lang po sapagkat He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Amen? Do not confess your sins sa tao. Kasi itsismis ka pa. Pero directly to Jesus, i-confess mo siya. Amen? Siya lang po ang tanging mag-alis ng ating mga kasalanan. Ang lamb, ibig sabihin, iba po yung sheep sa lamb. Ang lamb po ay kordero. Ang kordero ay mga ano po yan, 1 year old ang pinaka-requirements ng Bible sa Timothy pa, less than a year. Kasi po, para bata pa siya at saka wala siyang kapintasan. Ang kordero po ay sumisimbolo po yan sa lumang tipa na iaalay po para sa katubusan ng kasalanan. Amen? Sa lumang tipan po yun. Kailangan ng kordero, hindi po tupa, kundi kordero, na walang kapintasan. Yan po yung dadalhin, no? Para po, yan po ay papatayin at yung dugo niya
ay ibubuhos sa lupa. At yung sabi ko sa lumang tipan, kapag nabuhos na po sa lupa ang dugo ng kordero na dinala mo, sumasama na daw po yung kasalanan mo. Amen? So church, 2,000 years ago, nabuhos na po ang dugo ng kordero sa cross. Nabuhos na po sa cross ang dugo ni Jesus Christ. Na ibig sabihin nung nabuhos na po ang dugo ni Jesus sa krus, ibig sabihin po, lahat po nating kasalanan ay dala-dala na po ni Jesus Christ sa krus. Amen? Di po ba tayo nagagalak na wala na ng kasalanan ngayon? Wala na po tayong kasalanan. Di po ba tayo nagagalak wala na tayong kasalanan? Sapagkat 2,000 years ago, yung dugo ni Jesus, diba? Nabuhos na po sa cross. Ibig sabihin, kung saan nabuhos yung dugo, doon po dinala ang ating kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, nabuhos sa cross, ibig sabihin, lahat ng ating kasalanan, dala-dala po ni Jesus sa cross, sa kahoy. Amen? Kaya nga po, ang tungkulin na lang po natin, 1 Peter 2:24, mamatay na po tayo sa kasalanan. Hello? At magbagong buhay. Yan na lang po ang hinihiling ng langit sa ating lahat. Mamatay tayo sa kasalanan at magbagong buhay. Kalamitin po na yung kasabi mo sa mamatay ka na raw sa kasalanan at magbagong buhay. Salamat, bago mo yun. Amen. Salamat sa Diyos. Hello! Sapagkat pinatawad ka na ng Panginoon, nilinis ka na ng Panginoon, at gusto ng Panginoon araw at gabi bilang mga anak niya, ay huwag ka nang mabuhay sa kasalanan. Bagkus mamatay ka na sa kasalanan, ibig sabihin ng patay ka na sa kasalanan, wala ka nang alam na gawin kasalanan. Amen? Sapagkat bayad na ang lahat ng kasalanan mo. Wala nang ibang pambayad pa. He died once and for all in the cross of Calvary. Wala na kung ibang dugo pa, walang dugo ng hayop ang pwedeng katayin mo para mapatawad ka sa kasalanan. No, once and for all, si Jesus Christ po ay napako para tapusin ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya ano, sabihin mo dun sa katabi mo, malinis ka na. Malinis ka na. Hindi ba nagulat ako? Malinis na? Gagagawa ko na kayo ng kasalanan na. Ako? Imposible. Hello! Tandaan mo, kapag nanampalataya ka sa Panginoon Kristo at nasisi ka na yung mga kasalanan, malinis ka na. Amen. Amen? Kaya huwag ka nang parang yung baboy. Yung baboy, pagkatapos pinaliguan, bumabalik po yan sa putik, hindi ka naman baboy. Ay naman ng Diyos eh. Yung aso, pagkatapos na sinuka, babalikan niya ulit. Hindi ka naman aso eh. Hindi ka naman hayop. Amen? Anak ka ng Diyos. Amen. Amen? Kaya that is the good news, mga kapatid, na 2,000 years ago, na ang kordero ng Diyos ay nag-alay na ng kanyang buhay, nabuhos na ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang linisin ka, tubusin ka, iligtas ka sa kapamakan at iligtas ka sa kasalanan. Amen. So, tandaan mo, malinis ka na. Kalapitin ng katabi mo, malinis ka na. Malinis ka na. Banal ka na. Buhay ng Diyos. Hello? Ibig sabihin mga kapatid, pag malinis at banal ka na, kung ano po yung kasalanan, huwag mo nang gawin, malinis ka na, yun nga yung nagpapapay sa tao eh. Yun nga po yung kasalanan na pumapatay sa tao. Amen? Ephesians 2:1, di ba? Dati mga patay kayo dahil sa inyong kasamaan, sa inyong kasalanan. Dati mga patay kayo dahil sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, ang kasalanan pumapatay.
Amen. Amen? Eh kung bakit ka manatili sa kasalanan, di ba? Patayin ka talaga niyan sa impyerno. Amen? Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Talapakan po natin. So praise the Lord. Okay. Tayo din mag-aral. Natin po alam saan tayo magtatapos. Doon sa kapangyarihan ng langit. Sa gabay ng banal na Espiritu. Okay, let's just one. Okay. So, yung ating mga ibang kapatid wala dahil sila po ay kanilang pamilya may mga lagnat. Okay. Pag-pray po natin sila. Amen. Amen. Then tayo magkapatid sa Panginoon, dapat tayo po ay nagpanalangin. Amen. At kung po tayo may need, then meron po tayong pagkain dyan. Yun mo matagal na panahon po yan pinagkagaan yung mga nila. Pagkakain na tayong masistansya. Praise the Lord! Napakang po natin ang Diyos na po. So, okay. Doon po tayo sa ating Bible text na Matthew 16:24. Alam po natin ay pinagkaralan po natin sa mga nakalipas na Sunday at pagbulit po natin yung ibas. Brief review, no? Doon po sa background history ng Matthew 16:24. Okay? Ang ating pong pinag-aralan ay itong patungkol sa discipleship. Amen? Puri natin sa buhay. Nakikinig na ba ang lahat? Okay, dalhin po yung iba doon dalhin po yung bata sa okay. Alam po natin na nung pagkatapos po mag-ascend, ibig sabihin pagkatapos po umakyat ng Panginoon sa Kristo, bago po siya umakyat brother sa langit, pagkatapos po niya nag-resurrect, nagpakita po siya sa kanyang mga disciples. Amen? At binilinan po niya ito. 11 disciples na lang kasi si Judas di ba? Okay. Pero na-refill po yan si Judas, pero kung nagkamali si Mamas, sa buong Acts, nung nag-ascend na po, umakita po sa langit ang Panginoon sa Kristo. Now, sabi po niya, nung pagkatapos mag-resurrect, ang sabi niya, sa Matthew 28 verse 19, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat. Ganyan po tayo. Humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat. Ibig sabihin po, kasama ka doon, na kailangan ikaw ay magiging disciple. Hindi attendee. Hindi lang po ordinaryong Kristiyano, kundi disciple. Kasi yung 11 disciple, pina-reproduce po ng Panginoon Kristo ng lahat ng disciples, lahat ng bansa daw po, ay gawin daw pong disciples. Okay? So, ibig sabihin, ang igugol ng bawat isa sa atin na tao, bilang mga tao, bilang mga tagasunod ni Kristo, ay dapat po tayong lahat ay magiging disciple. Amen? At alam po natin, ang disciple, ang word na disciple, maraming salita ang napapaloob. Okay? Unang salita napapaloob doon at titingnan natin yung ating mga sarili kung tayo na yun. Amen? Okay. Ano po yun? Ang disciple po, ang ibig sabihin, ang mga salita napapaloob, ay tagasunod ni Kristo. Amen. Christ follower. Pinapabot ko lang po yung hindi pa po nabahagi na ng tinapay ng buhay na patungkol sa discipleship. Okay? So mga taong sumusunod kay Kristo, Christ follower. Number 2, mga taong natututo sa Kanya. Amen? Mga taong
Okay? So, ibig sabihin, nag-aral ka kasi sa Kanya, at natututo ka sa Kanya. Amen? At, isa pa po ang ating tandaan, ang disciple daw po ay nagkaroon ng isang malalim na relasyon kay Jesus. Okay? Isa pang ating tandaan, ang disciple daw po ay tumutugon sa tawag ng Diyos. Pinag-iwalay ko po ang mga salita para hindi po tayo nalilito. Yung apat, ginawa ko pong anin. Okay? Ang disciple daw po ay naglilingkod sa Kanya. Ang disciple daw po ay nabubuhay na may kabanalan. Anim yun. Number 1, ang disciple daw po ay sumusunod kay Kristo. Number 2, ang disciple daw po ay natututo kay Kristo. Number 3, ang disciple daw po ay mayroong malalim na relasyon kay Kristo. Natandaan po ba natin? Hello? Ang disciple daw po ay tumutugon sa tawag ni Kristo. Hello? Ang disciple daw po ay naglilingkod kay Kristo. Hello? And lastly, ang disciple daw po ay nabubuhay na may kabanalan. Amen. Yung salitang napakaloob sa sinasabi ko lahat, yan po ang discipleship. Yan po ang salitang discipleship. Ngayon, isipin po natin kung tayo yun. Tayo na ba talaga ay sumusunod kay Kristo? Tayo na po ba talaga ay natututo kay Kristo? Nag-aaral kay Kristo? Tayo na po ba talaga ay may malalim na relasyon kay Kristo? Tayo po ba ay naglilingkod na kay Kristo? Tayo po ba ay may banal na nabuhay kay Kristo? At tayo po ba ay tumutugon sa calling ni Kristo? Yan po yung discipleship. At yan po yung buhay na dapat pong mangyari at maganap sa bawat isa. Amen. Kapag hindi po yun nangyari at naganap sa buhay natin, you know what? Hindi po tayo papasok ng langit. Why? Dahil disciple ang pinag-reproduce ng Diyos. Hindi po attendee. Hello. Kundi disciple. Alagad. Hello. Yung anim na yun, lakaran mo yun. At kailangan mong lakaran para matawag ka ka at tatanggapin ka ng langit at makakilala ka ng langit na ikaw ay isang disciple. Nanaw mo ba natin, church? Hello! Na ibig sabihin, mga kapatid, huwag ka lang makontento na Kristiyano ka. Dumadalo ka lang. Kailangan lalalim ka sa relasyon mo sa Diyos. Kailangan maglingkod ka sa Diyos. Amen. Dahil kung nakaupo ka lang sa Lord at hindi ka naglingkod sa Kanya, hindi ka pa disciple. Hello! Nanonood po ba? Amen. Kasi ang mga disciple, naglilingkod sila lahat sa Diyos. Amen! Amen. Umahalo sila. Amen po ba? Amen. Nananalangin sila, nag-aanyuno sila. Ito ba yung buhay mo? Kung anong practice ni Jesus Christ, kung anong practice ng mga disciple sa Biblia, yun din po dapat ang mga disciple ay mga gen-elect disciple, yun po dapat ang practice nating lahat. Amen. Ngayon, kapag hindi mo practice yun, hindi ka pa disciple ng Diyos. Kaya bawal mo, Sunday Christian ka, bawal na bawal. Kasi ang mga disciple, lagi silang nagsama-sama. Amen. Lagi. Amen? Kapag disciple ka, kapag na-disciple ka, kapatid ko, ipaglalaban mo ang paglilingkod mo, ang pagsunod hanggang kamatayan. Pero kapag
disciple, kaunting problema lang, ang dami mo ng dahilan, hindi ka na tumutuloy sa Diyos. And again, ang disciple ay gutom po yan, sabik po yan, uhaw po yan sa presensya ng Diyos. At ang disciple, hindi po yan hinahabol ng gawain. Ang disciple, siya ang naghahabol sa gawain ng Panginoon. Amen. Ganawa po ba natin? Amen. Hello? Kapag hindi pa po yun ang pinipitik ng puso natin, hindi pa po tayo disciple. Ang disciple, naglilingkod na po sa Diyos. At mayroong kabanalan ng buhay. Banal ang buhay. Hello? Huwag kang makontento. Tinatawag ka ng Kristiyano. Dapat ang tawag sa'yo, disciple. Amen. Kasi ang Kristiyano, bahagi ng kuyan ng pagiging disciple. Isang salita ng disciple. Amen? Amen. Pag disciple ka, Kristiyano ka. Amen? Amen. Hello? Nanawa po ba natin mga kapatid? So ito dapat, huwag tayong titigil sa kakaaral. Amen? Amen. Huwag tayong titigil sa Panginoon. Dapat lagi tayong sabik, uhaw, gutom sa presensya ng Diyos. Lagi ka dapat lumuluhod sa Diyos. Lagi ko dapat hawak ng Biblia mo araw at gabi. Kapag disciple ka, ang buhay mo ay ang Biblia. Hello! Kapag hindi mo yan hinahawakan araw at gabi, I doubt na disciple ka ng Diyos. And take note, huwag mong kalimutan, disciple ang pina-reproduce ni Jesus sa kanyang disciples. Amen. Gawin yung lahat. Humayo kayo, gawin yung lahat. Gawin yung alagad ang lahat. Alagad. Amen? Kaya alam nyo, ang disciple po, hindi po yan easy life. Amen? Take note, huwag kang mamatay, huwag akong mamatay na hindi nangyari, naganap sa atin yung anim. Yung anim, dapat maganap po sa ating mga buhay. Para matawag tayo na disciple. Amen. Nanood ba natin? Napapagod. Alam niyo itong mga turong ko, sabi kung pakinggan ng iba. Nalangin ko na tayong lahat mismo na nakakarinig dito ay nakaran natin. Amen? Amen. Hello! Palagitin yung katabi mo bawal Sunday Christian kasi alagad ka na. Alagad ka na! Hello! Kaya dapat sikapin mo maghahabol ka. Amen? Hanapin mo, maghukom ka, makuha ka sa magawain ng Panginoon. Amen? Amen. At lagi ka dapat kumakain ng tinapay ng buhay. Yung Bible, salita ng Diyos. Amen. Yan ang tinapay ng buhay. Yung Biblia. Hello? Ay, alam nyo, kung nagbabasa na kayo araw-gabi ng Biblia, ay talaga, on the way to discipleship ka na. Pero pag hindi pa, ano mo pang hawak ng mga kung ano ang ilawakan mo, nada. Isa ka na, sabat niyo, parang hindi mo mawakan yung Biblia mo. Ang dami po niya papahawak sa iyo. Papaintindi sa iyo, papaisip sa iyo. Amen po ba? Nanawa po ba natin mga kapatid? Yung salitang disciple, palakpakan po natin. Okay? Na being disciple, nagampanan po natin ang ating mga tungkulin
natin yung alim na yun, na hindi naman po tayo nagbulang sa ating anak buhay, wala tayong nakawalaan. Alam nyo, ang nangyari sa pagganap kasi niyan, para matugunan mo yung mga pangailangan mo sa buhay. Pagkatapos mong tugunan ang pangailangan sa buhay mo, tumako ka na kaagad sa presensya ng Diyos. Hello! Pagkatapos ng anak buhay, dapat sa presensya ka na ng Diyos. Maraming Kristiyano. Marami, Kristiyano lang kasi hindi naman sila disciple talaga. Kulang pa yung pagiging Kristiyano eh. Amen? Part lang po yun ng discipleship. Amen? Pag Kristiyano ka lang at hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, hindi ka nabuhay ng banal, hindi ka pa tumutugon sa tawag ng Panginoon, hindi ka nakisaturo ng Panginoon, kulang yung Kristiyano ka lang, hindi ka pa disciple. Amen? Ngayon, kapag tunay kang disciple talaga, pagkatapos mo magtrabaho, magnegosyo, maglaba, mag-aral, doon ka na agad dumako sa presensya ng Diyos. Ang marami kasing Kristiyano kung saan ka man pupunta, kung ano pinapanood, kung ano pinapakinggan, hindi na lang kaagad-agad karakarakan dumadapo nagdiduel sa presence ng Lord. Kaya nagkakaroon ng problema ang maraming Kristiyano. Hello, matagal ang maturity ng kanilang pananampalataya. Kasi bakit? Pag disciple ka, pagkatapos mo tugunan ang pangangailangan ng pamilya mo, amen? Hello? Amen. Pagkatapos mo tumulong sa magulang mo kung ikaw nag-aaral, oy, mga anak, pakinig kayo. Kayo mga anak, as a member of the family, meron kayong part. Kaming mga magulang, ang part namin tugunan ang inyong mga pangailangan. Amen! Amen po ba? Kalingayin kayo, panalangin kayo, tugunan yung mga pangailangan nyo sa school, sa inyong pakainin, inyong mga darating. Part namin yon. Kayo, anong part nyo? Lagi naka-cellphone, lagi nakahiga, lagi nakatunganga, lagi nakaupo. Member ka ba ng family? Disciple ka ba? Yan ba yung gawain ng disciple? Pabigat sa magulang? Hindi tumutulong? Mga gawain ba hindi tumutulong, senyorita? Amen! Walang disciple na senyorito, senyorita. Hello! Kung Kristiyano ka talaga, Christ follower ka, babaan natin. Dapat, kung talagang gusto mong pumasok ng langit, bilang anak, gagampanan mo yung tungkulin mo bilang member of the family. Kung minahal ka ng magulang mo, hindi sila magagalit dahil mahal ka nila, tapos nagiging tamad ka. Walang disciple na tamad. Walang Kristiyanong tamad. Walang mga youth disciple na pabigat sa magulang. Ang lakas ng mga angel ha, na nagpapabigat kayo ha. Hello! Pagdating mo nga yung mga babae dyan, sabi mo bawal ang senyorita. Bawal ang pabigat sa magulang. Hindi ba kayo nahiya sa magulang niyo at sa Diyos? Una sa Diyos? Hindi kayo nahiya sa Diyos at sa magulang ninyo? Iniintindi na lahat ang pangailangan ninyo, pabigat pa kayo? Nagsasamantala kayo dahil mahal kayo? Binibaby kayo? Sa Panginoon, hindi pwede yan. Gampanan mo yung tungkulin mo as a member of the family. Amen? Dapat gampanan mo. Mahiya ka sa Diyos, mahiya ka sa magulang mo. Hindi ka naawa kapag napagod na yan. Pabigat ka pa.
Hindi ka marunong tumulong? Hello? Amen? Eh, anong plano mo? Plano mo bang pumasok ng langit? O gusto mo pumunta na yung impyerno? Amen? Mga anak, huwag yung babae magulang nyo, maawa kayo. Kung mga magulang nyo naglalaba, agawin nyo. Hello? Kung nagbukas at pinggan, ako na po dyan, papa, ako na po, mama. Kung anong ginagawa ng mga magulang nyo, pag na sila kakaintindi ng mga kakainin nyo. Kayo puro ng cellphone, mahiya naman kayo sa Diyos, sa magulang nyo. Maawa naman kayo. Amen? Hello? Amen o aray? Aray. Iba ko sa langit ang kaman ay magbago. Amen. Mga kabataan, kung gusto nyo pumasok ng langit, magbago kayo. Kung alam nyo, anak ba, may kampanyan pa sa loob ng tahanan. Kasi yung disciple na yun. Amen? Ang Kristo. Ang aral ni Kristo. Nagtutulwid yan. Amen? Kung talagang natututo ka sa aral ni Kristo, magbago ka. Kung talagang disciple ka lang yung disciple, magbago ka. Amen? Nanawa po ba natin? Dalangin ko, lahat po ng mga youth disciples sa GML ay mga masisipag, mababait, magagalang, matulungin. Amen po ba? Amen! Ang Espiritu ni Christ ay nasa kanin ninyo lahat. Amen? Kalamitin mo nga yung nakasabi mo magbago. Huwag ka nang tamatali. Amen po ba? Mga lalaking yun. Ang disciple, laging hawak ng Bible, hindi ML. Alam niyo yung ML? Sa Jablo yan. Tignan nila ano? Ispadahan. Di ba? Patayan. Di ba? Slave. Ikaw na slave ng Jablo. Pag nag-ML ka. Hello? Amen. At dapat, yung mga tatay nyo, yung mga kayo sa tahanan, kung anong ginagawa ng tatay nyo na pwede siyang nakata ninyo, matututo kayo, pagkaralan nyo. Amen? Hello? Maligid sa lahat. Mga lalaking yun, makinig. Sikapin nyo, dahil ang mga magulang nyo nagsisikap makapagtapos kayo ng pag-aaral, magtapos kayo, kasi ang magpapakain sa pamilya nyo. Kayo ang magpapakain sa pamilya nyo, hindi ang babae. Bonus na lang po ang mga babae, merong trabaho. Amen? Ako, mga babae nyo, balik muna ako sa alam nyo, kung bakit ako nag-aral ng maayos, dahil alam ko someday, iibig ako at makapag-asawa ko. Ganun eh, wala pa kayo, di ba? Kahit naman na kayo, iibig pa rin eh. Ngayon, kung bakit ako nag-aaral ng maayos, seryoso ako, at take note ha, hindi sa pagmamalaki. Every month, tumutungtong ako ng stage. Hindi ako matalino, nag-aaral ako ng mabuti. Lagi ako may ribbon. Lagi may nakasabit dyan. Every month po yan. Hello? Hindi pa ako matalino, nag-aaral na ako ng mabuti. Pwede pa yun. Hello? At ang aking pananaw sa buhay, ang sabi ko, kahit ako babae, sabi kasi ng tatay ko, bayaan mo na yung mga babae, Sara. Huwag mo rin dapat aralin, kasi bubuhayin din sila ng asawa nila. Diba? Pero sabi ko, hindi. Pag hindi na ako pinag-aaral, lalayas ako. Makakatulungan ako para makapagtapos ng pag-aaral. Oh, willing ako lumayas at pag hindi talaga ako pag-aaralin, lalayas ako mga
Kailangan ko makapagtapos sa pag-aaral at makapagtrabaho. Bakit? Ito ako. Paano pala kung ang asawa ko magkasakit at hindi na nakakabangon kung wala akong trabaho? Iiyak na lang ba mga anak ko? Pahirapan ko bang sarili ko? Dahil wala makain ang anak ko, iiyak ako magpalimos sa mga kamag-anak. Hindi ko po yan. Hindi ko po yan pananaw sa buhay. Kaya ako nag-aral ng mabuti kasi gusto kong tumuwang sa aking asawang lalaki. Amen. Hello, ayokong nagpapabigat sa asawa kong lalaki. Amen, katuwang nga katuwang. Dapat mga babae, katuwang ng lalaki. Hindi ba bigat? Hindi lang talaga ng pera. Hindi ako gumagano ng pera. Wala sa akin na. Wala. Kasi kahit pa paano, meron akong tayo sa buhay. Hindi ako aasa sa buhay ko sa kalilupahan. Aasa lang ako sa Diyos at nagsisikap ako sa sarili ko. Ngayon po may iabot sa akin, salamat sa Diyos. Dalawa po ba natin? Sunday, mga kabataan babae, mag-aasawa kayo. Magkasakit yung asawa nyo. Life is not perfect. Eh kung hindi kayo magtapos ng pag-aaral, hindi kayo makakuha ng trabaho, ano? Yung mga anak niyo maguguto, mamamalimos, yung sa kamag-anak, huwag niyong gawin yun. Lalo Kristiyano kayo, disciple kayo, nakakaya sa Diyos. Amen? Dapat bilib na bilib sa inyo ang mundo. Amen? Dapat nakikita din ang buhay ninyo, nakakaiba buhay ninyo. Mga anak ka ng Diyos, sa kainsan kayo lahat. Amen po ba? Amen. Mga lalaki, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong iasa sa babae. Ang inyong mga buhay. Mali yun. Harap kayo sa Diyos, mali yun. Hindi po masamang mag-asawa na may trabaho ng babae. Dapat nga. Kaya nasa usapan ko yan. Amen. Pero, kung iasa nyo na lang sa babae, yung buhay ninyo, kayo yung pinapalamo ng babae, mali po yun. Mag-a-account po kayo kay Lord. Kaya pagbutihan yung pag-aaral ninyo, kasi kayo ang bubuhay ng pamilya nyo. Magtapos kayo. Huwag po na kayo mag-asawa. Pagkatapos nyo mag-asawa, at mag-aral, anytime pwede ka mag-asawa, basta Christian. Disciple. Hindi lang Christian, kundi disciple. Sige po lang ang ano, hindi ko mabalik. Maganda po yung mga, alam niyo, mga babae. Huwag kayong pabigat Sunday sa asawa ng lalaki. Pero kung sasabihin niya, alam ko, sweetheart, matapos ka. Pero kailangan ka sa bahay. Eh, dito mo sa bahay, pagbigay siya na ang buhay-buhay mo. Amen? Mga lalaki kayo talaga eh. Kaya talaga kayo sa akin. Huwag na huwag niyong iasa sa babae yung buhay ninyo. Mali po yun. Kayo dapat nagpupursige para mabuhay ang pamilya. Pag may babae ko na mga friends ka, sinaganit ko lang mabuhay natin. Amen? Amen. Ano ba yun? 550 na? Hindi ko pa ako sa topic. Hello! Praise God! Hallelujah! Sige po! 5:51 na po.